live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sinapit ng pagligo ng 4 na kabataan sa Ilog Pasig habang umuulan. Ang isa sa kanila na edad 9 na taong gulang bigong maisalba at tuluyan ang nalunod. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima na huli na nang malaman ang nangyari sa anak. Nakatutok si EJ Gomez. Magkakasama ang ilang residente sa gilid ng Ilog Pasig sa bahagi ng Barangay Barangka Itaas, Mandaluyong City hapon nitong Lunes. Nakaabang sila sa rescue operations ng Philippine Coast Guard at Mandaluyong City RRMO Fire and Rescue sa isang batang lalaki na nalunod umano sa ilog. Nagtulungan din ang ilang residente na hanapin ang nawawalang bata sa malalim na bahagi ng ilog ayon sa barangay. Eksena ng ilog na yon, medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato, pero pag mga siguro 2 hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib na. Mahigit kalahating oras bago nakita ang 9 na taong gulang na lalaki. Nagtulungan silang buhati ng bata. Nagtulungan din na i-revive. Bloated na po yung tiyan niya, tapos yung bibig niya po medyo maputla na talaga. Wala na po siyang breathing, wala na pong pulse po. Yung CPR po ma'am, dire-diretso po namin ginagawa hanggang makarating po sa Mandaluyong Hospital. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tumangging humarap sa kamera ang mga magulang ng bata. Pero kwento nila, galing daw sa eskwelahan ng kanilang grade 3 pupil na anak at nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ulan at sa ilog. Nalaman na lang daw nilang nalulunod na ang kanilang anak nang tawagin sila ng ilang residente. Ayon sa barangay, maraming insidente ng pagkalunod ang naitatala sa lugar. Pinapayuhan nila ang mga residente na huwag nang maligo sa ilog lalo na ngayong tag-ulan. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa maling akala, nagpanik ang mga estudyante sa isang paaralan sa Quezon City. Napasugod pa doon ang kanilang mga magulang. Ang malakas na kalabog kasi sa katabing construction site, inakala nilang putok ng baril. Nakatutok si Bea Pinlac. Kalagitnaan pa ng klase sa Bagong Silangan High School sa Quezon City. Pero nagmamadaling nanunundo na ang mga magulang sa kanilang mga anak. Naulinigan kasi nilang may nangyayari sa eskwelahan. Yung nangyari kanina, talagang naano ko doon, na-alarma. So, pagpunta ko doon, yung nagkaroon na ng commotion, nagkaroon ng pagtatalo daw. Yun lang, sabi ng apo ko. Tapos siyempre, mga grade 7 yun, talaga madali matakot. Parang nagkatakbuhan daw, tapos nag-iyakan na iba. Ang nakarating sa kanila, nagkaroon daw ng saksakan at barilan sa loob mismo ng paaralan. Napulabog dahil dun sa mga text ng mga bata na meron daw na tutuka, sinaksak or something. Medyo nagkasigawan dun sa taas sa mga habang recess daw po. Nagkataon namang nang magkagulo. Nasa paaralan ng hepe ng Quezon City Police Payatas para sa isang meeting. Kaya agad naklaro na hindi totoong nagkaroon ng pamamaril o pananaksak. Nagpanik po ang mga parents. Gawa po na meron pong nag-post sa social media ata na meron nga daw pong sinaksak o nasaksak or tsaka meron din daw pong nagpaputok. Na kung saan sa pag-iimbestiga po natin ay totally wala pong nangyayaring ganon. Sa totoo lang, wala naman nangyaring saksakan. Wala naman tutuka na sinasabi nila, nagkagulo. Wala naman totoo. Batay sa kwento, nagpanik ang mga estudyante nang makarinig sila ng malakas na kalabog at inakala nilang ito ay putok ng baril. Pero nilinaw ng pulis na ang narinig na malakas na ingay galing lamang sa construction site sa tabi ng paaralan. Ayon naman po rin sa ating investigador, sa pagtatanong niya po sa ating mga kabataan, meron daw po silang narinig na malakas na putok. At yun nga po ay nakumpirma na ito ay galing dito sa ginagawang gusali
katabi po mismo ng ating pong eskwelahan. Ang iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung sino ang nagpakalat ng fake news. Wala pong kahit anumang insidente, saksakan, barilan. Totally po lahat po yon ay fake news. Ang iniimbestigahan pa po natin sa ngayon ay kung sino po ang nagpapakalat sa SOCMED ng lahat ng fake news na ito. Grabe na nga yung nakapost eh. Ang hindi namin matanggap na maraming negatibo agad na nagpost na hindi naman totoo. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Bagong Silangan High School na hindi totoo ang kumakalat na mga mensahe na may banta sa kanilang mga estudyante. Iniimbestigahan na raw ito ng mga otoridad. Wala rin daw nasaktan dahil sa maling impormasyon. Gayunpaman, dahil maaaring may nabalisa o natakot dahil sa nangyari kanina, handa ang eskwelahan na magbigay ng nararapat na psychosocial support sa mga naapektuhang estudyante. Bea Penlac, Nakatutok, 24 Oras. Nasa liwasang Bonifacio na sa Maynila ang rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sa huling gabi nito sa EDSA ay dumating ang ipinagtanggol nilang si Senador Rodante Marcoleta na nagsabing handa na siyang makulong kung kasuhan ng plunder ng Ombudsman. Nakatutok si Mark Salazar. Bago magtapos ang programa ng Iglesia ni Cristo kagabi sa People Power Monument, dumating ang sentrong karakter ng kanilang ipinaglalaban, si Senador Rodante Marcoleta. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Pinasalamatan niya ang mga nasa rally para sa kanilang suporta. Ang kanilang tinututulan ang balak na pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban sa senador. Sa kanyang talumpati, ihinarap ni Marcoleta ang issue ng posibilidad ng kanyang aresto. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ayon kay Marcoleta, politikal ang atake laban sa kanya, kabayaran ng paglantad ng mga testigo sa umano'y mali-malitang perang pinaghatian galing sa flood control budget. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Pinapanindigan niyang gawa-gawa lamang ang kasong plunder na isasampa laban sa kanya. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Kinukuha pa namin ang panig ng mga binanggit na tao ni Senador Marcoleta sa kanyang talumpati.
Samantala, hindi na nasundan ngayong araw ang rally ng INC sa People Power Monument matapos kansilahin ang kanilang permit to rally, bunsod ng maraming reklamo ng abala mula sa mga motorista. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na mali ang opinyon ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Zabala na may selective justice ang kanyang administrasyon. Reaksyon niya yan sa pahayag ng INC na kawalan ng hustisya ang anilay selective justice kaugnay ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bagay na tinututulan ng INC kaya nagsasagawa sila ng rally. And sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Sinabi yan ng Pangulo bago umalis pa Canada para sa kanyang official visit. Sabi pa ni Marcos, ang tanging nais niya ay maging mapayapa ang protesta at walang masaktan. Kumpiyansaan niya siyang hindi manggugulo ang mga miyembro ng INC. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta rin na magdulo. So let's just keep everything stable and peaceful. Natuldukan na ang mahigit 2 dekadang pagtatago ng suspect sa pagpatay sa kanyang amo noong 2001. Amit siya ng krimen. Tinutukan ni Gabriel Gonzalez. Sa hudyat ng tawag ng operatiba, agad sumugod ang mga pulis sa isang bahay sa Bypass Road, Barangay Bignay, Valenzuela kahapon. Natunto ng mga otoridad ang lalaking senior citizen na subject ng bitbit nilang warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay sa kanyang amo noon pang 2001. Ayon sa pulisya, halos 25 taon na nagtago ang akusado. Tapos ni-revive ng court natin. So last month, nag-issue sila uli ng warrant of arrest. June 23, nagsimula na yung surveillance namin dun sa address na nakalagay dun sa kung saan nahuli yung isa sa mga suspects. Kaya namin natuntun yung suspect ngayon sa murder incident noong 2001. Ayon sa pulisya, sa biktimang negosyante kumukuha ng panintang binatog ang akusado at kanyang anak. Simpleng away magkapitbahay raw ang pinagmula ng krimen. Kinompronta raw ng nooy 44 anyos na biktima ang lalaki at 3 iba pa dahil sa hinalang sila ang pumatay sa aso niya. Pinuntahan pa umano ng biktima ang akusado sa kanyang bahay para kumprontahin at doon na raw humantong sa pananaksak ang kanilang away. Nung paalis na yung victim natin during the confrontation, pagtalikod niya, ayun, hinabol ng mga suspects natin ng stab. Ayon sa akusado, nagawa niya ang krimen para sa kanyang anak na nauna raw na pinagbuntunan ng galit ng biktima. Hindi ko na po sana siya papatulang kasi po pumunta po siya sa bahay namin, naghahamon at ng bato. Bigla po akong pinormahan. Pinormahan ako ng karate. May dala ako, sir. Binunutan ko na ako. Sobrang hirap namin noon, sir. Kasi maliliit pa yung mga anak ko. Nag-aaral pa sila. Ngayon, naaresto na po yung suspect. Makakamit na namin ng hustisya. Nakakulong na sa San Jose del Monte Police Station ang akusado na nahaharap sa kasong murder. Tinutugis pa ng pulisya ang 2 pang subject din ng warrant of arrest. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nasa Canada na po si Pangulong Marcos para sa isang official visit. Kabilang sa inaasahang mapag-uusapan ay tulong nito sa seguridad ng Pilipinas at pagpapalakas ng kalakalan ng 2 bansa. At mula po sa Vancouver, Canada, Nakatutok live si Ivan Maylina. Ivan! Vicky, alas 11:30 ng umaga, oras dito sa Vancouver, Canada, magaganap ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Isang mahalagang kaalyado, Vicky, ang Canada hindi lamang sa defense at security kundi dahil tahanan nito ng halos 1 milyong Pilipino.
Inabot ang 11 taon bago may Pangulo ng Pilipinas na muling bumisita sa Canada. Ang pagdating ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa paanyaya ni Prime Minister Mark Joseph Carney na nagsabi sa isang talumpati noong Enero na kailangan magkaisa ng mga tinawag niyang middle powers sa gitna ng pagbaliwala ng mga makapangyarihang bansa sa rules-based international order. Ang pahayag sinabi ni Carney nung panahong pinatawa ng Amerika ng napakataas na taripa ang mga bansa, kabilang ang Canada at Pilipinas. Kaya sabi ni Carney sa parehong talumpati, nakikipagnegosasyon sila sa Pilipinas at ibang bansa para dito mas malayang makipagkalakalan. Inaasahang matatalakay sa pulong ni Carney at ni Pangulong Marcos. Partikular na gustong isama sa kasunduan ang palitan ng agricultural products, mga may kinalaman sa information technology, pati critical minerals. Sa pag-alisaman kagabi ni Pangulong Marcos sa Pilipinas, sinabi niyang lalo pang lumalalim ang relasyon ng Canada at Pilipinas. Isa raw ang Canada sa masugid na sumusuporta sa paggiit ng Pilipinas sa sovereign rights, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. Tulad ng nabanggit ko kanina, Vicky, malaki ang Filipino community rito at habang naririto ay dadadaw ang Pangulo sa isang pagtitipon ng mga Pinoy dito sa Canada. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Gagamitin na ng Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Zaldico sa investigasyon laban kay Ako at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang problema, tila may nagdudulot umano ng delay. Nakatutok si Joseph Moro. 8 sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang ipinatawag at isa-isang inimbestigahan ng isang buwan ng Ombudsman. Bahagi yan ng investigasyon ng opisina laban kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunibigayan ng kickback sa manumalyang flood control project. Sabi ngayon ng Ombudsman, gagamitin nila ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ko. Matatanda ang sinabi ng mga dating bodyguard na personal silang nag-deliver ng mga mali-maletang milyong pisong kickback kina Ko, Romualdez at iba pang mga personalidad. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung ano ang alam nila sa bigayan ng kickback kaugnay kina Romualdez at Ko. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay ng pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang ani ang pirmahan ng 8 ang tigitigisan nilang mga affidavit. Pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya ang mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Bunoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole.
Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Giit ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, walang ebidensya na nag-uugnay sa dating speaker sa anomalya sa flood control project. Ayon sa abogado at tagapagsalita ni Romualdez, ang ehekutibo at hindi ang House Speaker ang namamahala sa pagre-release ng pera sa national budget. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. Pinalaga ng kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez ang alegasyon ng Office of the Ombudsman na ang dating speaker ang mastermind ng flood control scam. Despite numerous Senate and House inquiries and other official investigations, no former or incumbent DPWH official has ever identified Representative Romualdez as having participated in the planning, procurement, implementation, inspection, payment, or release of funds for any alleged ghost project. Kinontra rin ng Romualdez camp ang sinabi ng Ombudsman na kinalikot umano ng liderato ng Kamara noon ang ginawang budget ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Balak na ngayong gawing state witness ng Ombudsman si Bonoan. Even former DPWH Secretary Manuel Bonoan, despite all opportunities in the past and who had first-hand knowledge of the department's operations, never implicated Representative Romualdez. Simple lang kung bakit. Because Representative Romualdez was not involved. Giit ng tagapagsalita ni Romualdez, maraming kasamang tao sa proseso ng pababudget at walang isang taong may kontrol dito, kahit pa ang speaker ng Kamara. At ang pagpapatupad ng budget, ang ehekutibo ang gumagawa. The Speaker has absolutely no authority over project bidding, contract awards, implementation, inspections, payments, or the release of government funds. Hindi niya po saklaw ang pagpaparelease ng budget. Those are functions vested by law in the executive branch. Kung may nagkasala, papanagutin natin. Pero wag natin gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko. Hinihinga namin ang reaksyon dito ang Office of the Ombudsman. Tina Panganiban Perez, Nakatutok 24 Oras. Good evening mga kapuso! Well-deserved pat on the back ang na-achieve ni Kapuso It Girl Gabby Garcia. Aside sa healthy relationship with boyfriend Khalil Ramos, nasa point na raw ng life si Gabby na meron na siyang peace at financial stability. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Stunning in an electric blue dress si Kapuso It Girl Gabby Garcia na dumalo sa isang tech brand launch bilang bagong ambassador at isa sa panel members. Dito, isinare ni Gabby ang ilan sa kanyang experiences bilang artista at content creator. Dahil tapos na ang Encantadia Chronicles Sangre, mas may time na raw si Gabby ngayon para sa kanyang personal projects with boyfriend Khalil Ramos, na ipapakita nga raw nila ang kanilang creative side at love for food. Nagiging couple bonding na rin daw nila ito ni Khalil, na busy rin sa ginagawang serye at pelikula. It's more of really fun bonding time kasi nga it's our passion project, so we really don't feel na it's work at all. Last month, nagkaroon naman ng solo trip si Gabby sa Paris, France. Nanood daw siya ng French Open at in-explore ang City of Love. Ang saya kasi parang gift ko siya sa sarili ko na, 'di ba, when can I ever do it na magta-travel ako to Paris and shop and spend time with myself. Now that I'm in my late 20s, parang it's such a perfect time to do all of that. Surreal nga raw ito para kay Gabby, na may punto pang naging emotional siya habang dinodocument ang isa sa kanyang unforgettable and joyful moment. Hindi ako makapaniwala na I'm at a stage of my life na I can freely do everything, anything on my own. Parang meron akong security, meron akong financial stability at this age. So parang it was kind of a pat on my shoulder. Soon ay magbabalik telebisyon din si Gabby for another hosting project. I can't say what program pa, pero really excited about this.
Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Nabulabog ang isang pribadong paaralan sa Cebu City dahil sa banta ng pamamaril. Sa ngayon, may lead na ang pulisya kung sino ang nasa likod nito. Nakatutok si Alan Domingo mula sa GMA Regional TV. Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. O mag-ingat kayo dahil babarilin bukas ang mga freshmen. Ito ang mensahe ng isang hindi pa natukoy na source na sinundan pa ng thank me later kung masuspend ang klase sa mga ga-eskwela dire. Thank me later kung masuspend ang klase sa mga mag-aaral dito. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng SWAT at miyembro ng Station 5 sa Cebu City Police. Unang natanggap ng mga otoridad ang tawag mula sa paaralan na may bomb threat. At nang dumating na sa area, ay sa kanila nalaman na isa pala itong shooting alert. Pero matapos ma-check ang buong paaralan, wala namang shooter na namataan o nakita. Sa kabila nito, ginalugad pa rin nila ang lahat ng sulok ng nasabing paaralan para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Natakot ang karamihan sa mga mag-aaral, lalo na't sariwa pa sa kanila ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Kuya Wansod, kay kuan ba nakita po sa buwan sa Tacloban. Tas pressy bipod mi. So, what if kami na kuan? Isa sa di ay. Mas maayong nakipag-alayon po ng ato ang hepe karon si Captain Vince Montilaw sa school authorities sa mga eskwelahan, and we recommended na i-suspend ba nila ang eskwelahan. But then the school authorities decided na ipadayon nila ang mga pag-eskwela provided nga na ay police personnel nga mahabilin dito. Ayon kay Lieutenant Colonel Frank Rodolph Oriol, Deputy City Director for Administration, may lead na sila kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Subalit hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye at motibo sa insidente. Siniguro nila na mananagot ang nasa likod ng pagbabanta. Katong social media post, gi-submit karon nato sa Cybercrime Unit o ang school authorities po nakigalayon po sa NBI karon according to them to help them identify that particular person. So that will be subject, sir, for further investigation. Sa kanyang official statement, ipinagbigay alam ni Cebu City Mayor Nestor Archival na ang kaligtasan ng lahat ang kanilang prioridad. Kaya agad niyang inutusan ang otoridad na magsagawa ng masusing imbestigasyon at nanawagan din siya sa publiko na maging kalmado. Nakipagpulong ang alkalde sa local school board, DepEd official, Peace and Order Committee at sa kapulisan para pag-usapan ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Sa official statement naman ng Cebu Eastern College, iginiit nito na ligtas ang kanilang paaralan at nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa imbestigasyon. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Mahigpit ang seguridad sa liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan itinuloy ang ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Silipin natin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Marie Zubal. Marie! Emil, tuloy ang panawagan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo para sa transparency and accountability mula sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam dito sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Habang naghihintay sa programa, maraming mga rallyista ang sumilong na muna sa mga puno dahil sa tindi ng sikat ng araw. Mahigpit ang seguridad sa buong paligid ng liwasan. Nasa 500 pulis ang itinalaga para magbantay. Pati mga tauhan ng Philippine Coast Guard nakabantay sa Maykalaw at Ross Boulevard. This is a Freedom Park. Let them stay here. Sa amin talaga, ang basic concern is the security and safety ng mga rallyist at sa ating mga kababayan. Maximum tolerance, respect for human rights. Ganun lang naman. But maximum tolerance ceases to exist the moment na law is violated at nasasaktan na ang pulis natin. Bandang hapon na pununan ng mga rallyista ang liwasan na umabot na rin hanggang Lawton Street. Sigaw nila, huwag ikulong ang nag-iimbestiga. Dapat managot ang mga kurakot at don't bend the law. Bakit pinapatawan ng parusa ang naglantad ng krimen habang malaya ang mga totoong
magnanakaw. Naglabas na rin ng mga abiso ang pamahalang lungsod ng Maynila, ang Manila Police District at ang NCRPO ukol sa mga road closure at traffic rerouting kaugnay ng mga kilos protesta. Ani Aberin, ang ilang pagsasara ng mga kalsada at plaza ay hiniling mismo ng pamahalang lungsod ng Maynila bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Humingi po kami ng paumanhin sa inyo. At doon po sa mga kapatid natin na INC na pupunta pa rin po at patuloy na pupunta rito, meron po tayong mga nilaan na mga designated area, yung parking area nila. Yan po yan sa may Quirino Grandstand, yung sa Mel Lopez po. Sa EDSA kasi kailangan ng permit at saka EDSA is a main thoroughfare. Pag nabarahan yon, magkakaroon ng gridlock po ng transportation. Dito po, pwede nating pigilan doon para magkaroon kagad ng rerouting. Emil, ayon sa Manila Police District ay nasa 4,400 ang crowd estimate ng mga pumunta po rito sa Liwasang Bonifacio. No? At ito rin ang ibinigay na numero sa atin ng MDRRMO o Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. At nang may makausap tayong medical personnel, ang sinabi nila ay minor injuries lang ang naitala, 2 minor na sugat at puro mga nagpapa-blood pressure check na. Samantala, traffic update tayo. No? Dito po sa Loton, isinara na po yung kalsada dahil sa dami na po ng mga ralista na nakilahok dito sa kanilang kilos protesta. Ito pong Loton, nakikita nyo, punong-puno na rin po ng mga tao, ng mga ralista rito. At sa ngayon ay talagang doon na lamang po sa kabilang side o kailangan ng mag-reroute ng mga motorista para sila po ay makapunta papuntang Taft Avenue at sa iba pa nilang mga patutunguhan. So yan ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa inyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Six years after Descendants of the Sun, reunited sa isang series ni Ding Dong Dantes at Jeneline Mercado. Special guest ang Ultimate Star sa The Master Cutter. Ang kanyang role, alamin sa chika ni Aubrey Carambel. Ngayong gabi, may mga mag-uunahan para sa katotohanan. Pero sa gitna niyan, ang matinding bakbakan. Dahil si Atoy, played by Ding Dong Dantes, kailangang mauna kay Sister Norma para mailigtas siya. Ang matinding eksena sa GMA Prime Action Drama Series, mas kaabang-abang pa sa paparating na bagong character. Isa dyan ang aktres na tila may sariling ring light sa set. Walang iba kundi si Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Ramdam daw agad ni Jen ang positive vibes at masayang energy pagtapak niya sa set. Ano kaya ang magiging papel ng karakter ni Jeneline sa serye? Isa siyang bungangerang babae na nagsistruggle sa buhay pero may malaking puso. May mga ilan-ilang action scenes pero medyo nakakatawa. Excited na rin si Jen na maka-eksenang muli si Ding Dong. Almost 6 years ago na nang huli silang nagkatrabaho sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Hindi ko pa siya nakaka-eksena kasi second day ko pa lang. Pero syempre, I'm looking forward na makatrabaho ulit siya after ilang taon. Pero may mga nakuna na raw silang eksena kasama si Sparkle Child star na si Shena Stevens na gumaganap naman sa serye bilang si Ibiang. Alam mo Ate Aubrey, sobrang galing ng batang yan. Wala akong masabi. Tuwing matatapos yung eksena, sobrang awa ko sa kanya. Niyayakap ko talaga. Yung sabi ko, kasi ang galing-galing. Yung talagang dalang-dala ko sa kanya. Aubrey Carambel, updated sa showbiz happening. Arestado ang isang South Korean na sangkot sa tinawag na no-show scam. Aabot sa 8 milyong piso ang natangay umano ng suspect sa kanyang mga nabikna. Ang modus, alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Walang kawala ang target ng operasyon nang palibutan ng mga otoridad ang kanyang sasakyan sa Angeles City, Pampanga. Ang inaresto ay isang South Korean national na merong Interpol Red Notice dahil sa pagkakasangkot sa multi-million telecommunications fraud. Tinatayang nasa 200 million South Korean won umano ang kanyang nakuha sa 7 biktima sa pamamagitan ng no-show scam kasama ang iba pang kasabwat. Magpapakilala siya as a legit businessman
mag-aalok ng magagandang mga products, then kukunin niya yung pera, and then hindi na magpapakita. So, inalarma tayo ng Korean government regarding his presence here. Sa immigration records, December 2025 nang pumasok sa Pilipinas ang suspect bilang temporary visitor. Nag-expire ang kanyang immigration papers Hunyo ng taong ito. Sa pamamagitan umano ng isang representative, tinangka niyang ipa-extend ang kanyang pananatili sa bansa. Kaya nagkaroon ng lead ang mga otoridad. Yun yung nagpahamak sa kanya at malaman natin kung saan siya, na nasa Angeles pala siya. Nasa kustodiya ng Bureau of Immigration ng suspect habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Jude Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Apat na araw bago ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may ilan pang issue ang hindi napagkakasunduan ng prosekusyon at depensa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Lord God, today we live up to you, the men and women entrusted with the responsibility of serving as prosecutors in this impeachment proceeding. Dumalo sa misa ang ilang public at private prosecutors na uusig sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Lunes na magsisimula ang impeachment trial. I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ang defense team naman ni VP Sara nag-file na ng comment sa pre-trial order ng impeachment court na deadline ngayong araw. Hindi na raw magpa-file ng comment ang prosecution team. Nakasaad sa pre-trial order na dapat isumite sa impeachment court bukas, July 3, ang listahan ng mga ipepresenta nilang testigo para sa trial na gagawin sa July 6 hanggang 8. Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. May ilan pang issue na hindi na pagkakasunduan ang dalawang panig na inaasahang sa trial na lang mareresolba. Kabilang dyan ang pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang mister. Gusto ng kampo ng bise na gawin ito sa isang executive o closed-door session. Tutol dito ang prosecution at dapat daw buksan ito sa mismong trial na bukas sa publiko. Tinututulan din ng defense team ang kagustuhan ng prosecution na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bise na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, maiwasan ang kalituhan at maiwasan ang mahabang examination ng witness. Dapat daw, isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ang dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo. Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. We leave it to the trial court, no? Kasi impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed. Isa pang nakabinbing usapin kaugnay sa impeachment trial ay kung maghahalal ba ang mga senator judges ng presiding officer. Batay sa mga naunang ulat, napipisil ng mayorya si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer. Pero sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na naghahanda siyang gampanan ang papel na ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Pero may panibagong bagyong nagbabadyang lumapit sa bansa sa susunod na linggo. Yung dating Bagyong Henry, nakalabas kagabi sa PAR at huling namataan kaninang hapon 960 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Pakanluran ang pagkilos nito at wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa. Yung bagong namataang bagyo, malayo pa at nasa labas pa ng PAR. Isa na itong tropical storm na may international name na Bavi. Posibleng pumasok yan sa PAR sa Martes o Miyerkules sa susunod na linggo. Sakaling matuloy, tatawagin ito sa local name na Inday.
Sa forecast ng Pag-asa, maaring tumbukin ito ang Hilagang Luzon pero palalakasin ang habagat kaya uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa. Inaasahang lalo pang lalakas ang bagyo habang lumalapit sa bansa. Ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa na umabot po sa super typhoon category ang naturang bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya palaging tumutok sa updates. Wala pa itong epekto sa ating panahon, habagat, easterlies at localized thunderstorms ang magdudulot ng pagulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat lang na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pagsapit ng hapon at gabi, may mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Visayas, lalo po sa western portions. Negros Island Region, Samar at Leyte Provinces. Malawakan din ang ulan sa Mindanao. May heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargent at Davao Region. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms. Double hit o doble tama ang tinamo ng mag-asawa sa Sibalom sa Antique sa gitna ng kalsada. Matapos kasing mabangga ng tricycle, inasugatan silang lalo nang masalpok naman ang motorsiklo habang naghihintay ng ambulansya. Nakatutok si John Sala mula sa GMA Regional TV. Sa video na ito, nakuha Miyerkules ng madaling araw. Makikita ang paliko patungo sa kaliwang bahagi ng kalsada ang motorsiklong ito nang biglang binangga ng humaharurot na van. Dead on arrival sa ospital ang nagmamaneho ng motorsiklo at kanyang live-in partner. Inaresto ang van driver na kinilalang si alias Johnny sa investigasyon ng Tangalan Police. Nakikipagkarera umano ang van driver sa isa pang van dahil umano sa agawan sa pasahero. Pagdating sa diversion road ng Barangay Tondo, yung driver na pakarera niya is pinagbigyan siya na mauna. Nag-overtake siya, kaya lang mayroon pang isang sasakyan sa harapan niya at nag-overtake ulit siya. Ngayon, hindi niya napansin na mayroong motor. Kinaladkad ng van ang mga biktima ng nasa 300 metro. Kapwa silang walang suot na helmet. Kwento ng mga pasahero ng van sa pulisya. Mabilis ang takbo ng van. Naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide ang van driver. Sa Sibalom Antique naman, nasa gitna ng kalsada ang isang mag-asawa at 2 iba pang tao. Ang isa sa kanila, nakaupo sa lapag. Biglang dumating ang isang motorsiklo at nabangga sila. Ayon sa rumisponde at kasamahan ng mga biktima, naghihintay sila noon ng ambulansya matapos mabangga ng tricycle ang 2 sa kanila. Posibleng hindi sila nakita ng rider dahil madilim ang lugar at umuulan pa. Nananatili sa ospital ang babaeng biktima. Ang asawa niya na nagtamo ng minor injuries ang nagbabantay umano sa kanya. Sa ribs niya, sir, sa doktor, sa result ng x-ray, may mga balbdaya yung ribs. Conscious, sir, ang biktima? Semi-conscious, sir. Nagkaareglo na umano ang biktima, tricycle driver at ang nakabanggang rider. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Timbog sa Parañaque ang isang dayuhang nagbebenta ng iligal na droga na isinisilid pa sa pakete ng sigarilyo bago i-deliver. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kamalay-malay ang target ng operasyon sa Parañaque na minomonitor na ang kanyang galaw ng mga ahente ng NBI National Capital Region. Maya-maya lang. Tara. Hoy, sandali. NBI. Nagpupumiglas ang dayuhang suspect nang hulihin ng mga ahente. Nang buksan ng paper bag na ipapadeliver dapat, tumambad ang shabu na nakatago sa pakete ng sigarilyo at ilang kahon ng vaporized marijuana. After test buy and pinaano natin sa lab, na-validate yung surveillance natin na talagang met. I ordered the bypass operation. So, yun, nahuli natin kaagad yung subject. Sa bisa ng search warrant, napasok ng mga operatiba ang unit ng dayuhan at nagmistulang one-stop shop na ito sa dami ng ibinebentang illegal na droga. Ayon sa NBI, gumagamit ng sigarilyo at pagkain ng suspect para itago ang kanyang idinideliver na illegal na droga ng door-to-door sa kanyang mga parokyano. Nung mahuli natin at sinerge yung kanyang lugar, na tumambad sa atin yung mas marami pang droga, vape, ecstasy, marijuana. Meron pang marijuana na nakalagay sa vape at meron din capsule na marijuana na bagong produkto na inihahain sa mga kababayan natin. Nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility ang suspect na wala pang pahayag.
Malaking kaso to, unbillable na to kasi commercial na yung malaking quantity ng drugs yung kanyang ginagawa. So, she will be liable for violation of ating anti-drug law. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Halos 3 araw ng lubog sa baha ang ilang lugar sa Maguindanao del Sur. Sa South Cotabato, may nawasak pang tulay. Nakatutok si Darlene Kai. Sumasampa sa backhoe na ito ang mga residente ng barangay Mongokayo sa Tiboli, South Cotabato para makatawid sa ilog. Ang lumang tulay kasing inaasahan nila, tuluyang bumigay at nasira sa lakas ng ragasan ng tubig sa Sapa kahapon. Ayon sa barangay official, may ginagawa ng tulay sa lugar pero posibleng matatagalan pa bago ito matapos. Ginagawa pa lang din daw ang protection dike o riprap. Sa kalapit na bayan ng Pulong-Mulok, kasamang rumagasa ng tubig ang lupa at bato kaya nalubog ang ilang establishmento at kalsada. Kita ang kapal ng tubabo na lupa sa 2 motorsiklo at minivan na ito. Wala namang napaulat na nasaktan pero patuloy na inaalam ang kabuuang halaga ng pinsala lalo sa resort na natabunan ang swimming pool. Abot binting baha ang namerwisyo sa barangay Caridad sa Lambayong, Sultan Kudarat. Nagmistulang malawak na ilog ang mga kalsada na pahirap sa pagpasok sa eskwela ng mga estudyante at manggagawa. Sa isang bahagi naman ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, 3 araw nang di humuhupa ang baha. Di nakaligtas pati paaralan at moske. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga residente. Sa lakas ng ulan, binaharin kagabi ang ilang kalsada sa Iligan City. Nawala ng kuryente sa ilang lugar. Dagdag problema pa ang sumiklab na sunog sa barangay Tambakan. Ayon sa Pag-asa, habagat at local thunderstorm ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Yan din ang dahilan ng biglang ulan sa Metro Manila, gaya sa Quezon City kung saan gutter deep ang baha sa ilang kalsada. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Isa ng upper middle income country ang Pilipinas ayon po yan sa World Bank. Ibig sabihin, lumaki pa ang kita ng bawat Pilipino. Ito ang problema. Concentrated ang malaking kita sa mas kakaunting bilang ng mga Pilipino. Ayon naman sa hiwalay na pag-aaral. Nakatutok si Bernadette Reyes. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle-income country. Masaya itong inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pagsusuri ng World Bank. Upgraded na umano ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country dahil ang gross national income per capita o average umanong kita ng bawat Pilipino kada taon ay 295,850 pesos. Lagpas na sa hangganan para matawag na upper middle income country. Ibig sabihin, lagpas 24,000 pesos ang average na buwan ng kita ng kada Pilipino. Sabi ng gobyerno, lumaki ang kita ng bawat Pilipino dahil patuloy na lumago ang ekonomiya at dahil sa padala ng mga Pilipino abroad. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Pero hindi naman lahat ng Pilipino umaabot sa 24,000 pesos ang buwan ng kita. Nang kwentahin kasi yan ng World Bank, pinagsama-sama ang kita ng lahat ng produkto at serbisyong likha ng mga Pilipino sa bansa at kita ng mga Pilipino abroad, tapos hinati yan sa bilang ng mid-year population ng Pilipinas. Ayon sa DepDev, nananatili pa rin ang mga hamon sa ekonomiya tulad ng income disparity o hindi pagkakapantay ng kinikita at oportunidad ng mga Pilipino. Kaya naman prioridad nila ang maging inklusibo para maramdaman ng bawat Pilipino ang pag-unlad. Sa hiwalay na pag-aaral sa Pilipinas, wala pang 1% ang mga mayaman at may upper income, habang mahigit 50% pag pinagsama ang mga mabababa ang sahod at mahihirap. Si Rose halimbawa nagtitinda dahil hindi na sumasapat ang kita ng asawang electrician. Parang hindi ko naman po nararamdaman. Hanap buhay pero ganun pa din. Mataas ang mga bilihin, ang pag-aaral ng mga school supply, mataas na din po. Hindi rin naabot sa 24,000 pesos ang kita ng tricycle driver tulad ni Jerwin. Ngayon, halos magkano lang naiuwi namin Dahil tumaas yung mga bilihin, tumaas yung gas.
Para naman sa estudyanteng si Julia, masasabi lang niyang nasa upper middle income tayo kung Nabibili na po namin yung mga gusto namin na hindi na iniisip kung magkano ba yan o kasama ba sa budget natin yan. Kumbaga, may extra pa po sa budget na matitira. Paliwanag ng isang ekonomista, piling sektor lang ang agad makakaramdam ng pagiging upper middle income ng bansa dahil pangkalahatang panukat lang naman talaga ang gross national income per capita. Ang panukat na ginamit ng World Bank ay per capita GNI at hindi nito ginagamit ang mga panukat katulad ng poverty, hunger, Human Development Index. Ang ordinaryong Pilipino, ang ginagamit niyang pamantayan ng kaunlaran niya ay ako ba ay nakakabili pa ng aking mga pangunahing pangangailangan. Pero ang upgrade na ito sa reputasyon ng Pilipinas makakatulong naman dahil posibleng dumami ang mamumuhunan kaya posibleng dumami ang trabaho sa bansa. Bagaman may ilang pautang ang hindi na ma-access ng Pilipinas o mababago ang mga kondisyon. Ito ay isang oportunidad, no, na maraming maaaring pumasok na mas magandang oportunidad dahil mas stable ang ekonomiya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Therese Malvar is engaged. Shinare ni Therese ang balitang yan sa isang sweet proposal video ng kanyang longtime and non-showbiz partner. Congratulations, guys! Serving fits and looks ang Sparkle Girls na sina Ashley Ortega, Elle Villanueva at Roxy Smith para yan sa kanilang bakasyon sa Vietnam. Quick work and vacay naman sa China ang pinagkakabalahan ni Bea Alonzo. Di niya rin pinalampas na mag-dimsum doon for the full experience. Mapapanood na soon si Bea sa upcoming series na Whispers from Heaven. Mga kapuso, pasintabi sa mga nagkakapunan dahil sensitibo ang inyong mapapanood. Kalunos-lunos ang sinapit ng caretaker ng isang gusali sa Tondo, Maynila nang mapuruhan sa ulo ng bumagsak na elevator. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkakagulo sa bahagi ito ng Balotondo, Maynila nang abutan ng GMA News kanina. Isang lalaki kasi ang nabagsakan ng elevator sa 4 na palapag na gusaling ito. Ayon sa isa sa mga pulis na rumisponde sa lugar, nasa maintenance room na katabi ng elevator ang biktima at nakadungaw sa shaft o espasyong dinadaanan ng elevator ng datnan nila. Dito po sa kabila, wala po dyan. Sa kabila po. Dito. Paano po siya nailid, sir? Nailid siya. Ikinabigla ng kapatid ng biktima ang nangyari. Nahuli raw nilang nakausap kahapon. Caretaker daw ito sa nasabing gusali. Kasi paalis na po siya, pa-abroad na eh. Graduate po siya eh. Kaya nangihinayang sila sa kanilang bunsong kapatid na nangarap ng magandang buhay. Tumanggi namang magbigay ng panayam sa GMA News ang nagpakilalang katrabaho ng biktima. Sa investigasyon ng Manila Police District, naipit ng elevator ang biktima. May chinek daw ito sa lugar. Naipit siya doon sa elevator. May dalawang pintuan doon. Yung isa nga, pinto ito ng elevator. At isa naman, tangke ng tubig. Nakita natin yung pagitan niya, walang harang. Hindi niya napansin na bumababa itong elevator na naipit siya. Parang ano sir, nabalatan ang likod niya sa may bakit sir. Tama po ba? Pero hindi naman nabasag nito. Wala akong ganong impormasyon. Sasagutin naman daw ng may-ari ng gusali ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Kahit kami, willing kami sa investigation. Willing naman kami i-shoulder yung funeral, yung compensation ng pamilya. Titignan natin doon sa course ng investigation kung may pananagutan yung mismong may-ari ng residential building na yon. Pero ganun pa man, magkakaroon tayo ng pag-iimbestiga dito na mas in-depth investigation. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Dedicated si star of the New Gen, Jillian Ward, na makapagbigay ng all-out performance sa kanyang first solar concert kaya hands-on siya sa preparations. Ang dance rehearsals niya nakita ng fans at pinusuan. Makichika kay Aubrey Carampel. Puro papuri ang natanggap ni star of the New Gen, Jillian Ward sa selfie dance rehearsal video na yan. Pasilip yan ni Jillian bilang paghahanda sa kanyang upcoming solo concert.
Very passionate and hands-on daw siya sa kanyang production numbers. Yesterday lang po, 9 hours po ako na nag-rehearse sa pagkanta. Nire-review ko po lahat ng songs. Maabot po ako ng mga 4 hours sa pag-rehearse, sa pagsayaw. Then after that, nagja-jogging pa po ako para ma-boost ko yung stamina ko. Kabilang sa kanyang preparations, ang tuloy-tuloy na trainings at pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Sobra pong prioritize ko talaga yung fitness ko starting last year. So, mga 1 year and a half na po ako na consistent talaga ako nagdi-gym, consistent ako nagda-dance classes, as in, sobra po ako mag-workout. Talagang naging lifestyle ko na po siya. Na-enjoy rin ni Jillian ang pagiging Clash panel ng The Clash Teens. Nakikita ko gano'n sila ka-talented, gano'n sila ka-passionate. And I think mag-agree rin po yung ibang mga judges na sa generation po ngayon, ang pinaka-binavalue nila is yung pagiging storyteller po nila. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kasunod ng mga banta ng karahasan sa mga paaralan, nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa ibang ahensya para paigtingin ang seguridad sa mga campus. Nakatutok si Bea Tinlap. Kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22, naghigpit ng seguridad ang mga paaralan tulad sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School sa Iloilo. Ayon sa Department of Education Schools Division ng Iloilo, dahil sa mas pinaigting na seguridad, nakumpiska nila ang baril sa isang estudyanteng 15 anyos sa isang high school sa Barotac Nuevo nitong Martes. Nasa kustodiya na siya ng Department of Social Welfare and Development at nakatakdang isailalim sa angkop na intervention. Ayon sa DepEd, pinaiigting nila ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapagtibay ang safety protocol sa mga paaralan. It's very alarming. It's very alarming. And we're not just looking at short-term measures like making our schools safe and yung security arrangements. Sabi ko yung internal arrangement, yung pakikisalimuhan natin sa mga bata, yung making sure they're part of a community, mas importante yon dahil yun long-term talaga yon. Makatutulong din aniya ang planong magdagdag ng security guards at guidance counselor associates sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, kailangan ng mahigit 48,000 na security guards sa mga public schools sa bansa. Pero nasa 200 lang ang plantilla positions para rito. Yung security guard definitely makatulong yan kapag may mga roaming guards tayo. Yun ay bahagi ng ating increased safety protocols, yung pagbabakod ng schools, paglalagay ng metal detectors, CCTVs, all of these are helpful. DepEd will speed up the hiring of these guidance counselor associates para may talagang makakausap ang mga bata at makikilala talaga ano yung mga problema nila and make sure there is a very positive environment sa mga schools natin. Sabi ng DepEd, dapat seryosohin ang anumang banta sa seguridad ng mga mag-aaral. Itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na ganon. We will have penalties for, these are very serious violations. So, may criminal pa yan. Nakikipagtulungan din ang DepEd sa pulisya at DICT para matugunan ang mga problema umanong dulot ng pagkababad ng mga bata sa iba't ibang online platform. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, yung mga ganyan. Nananawagan din ang DepEd sa mga magulang na mas paigtingin ang pagbabantay at paggabay sa kanilang mga anak. Nananawagan din kami sa mga magulang na bantayan yung online screen time ng mga bata. Kasi kami, 8 oras sila nasa eskwelahan, pero hindi na namin mabantayan yung oras na nasa bahay sila at na online sila. Doon nila na nakakasalamuha yung mga ganong elemento na hindi nila aware. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. Kami man din ay nananawagan sa mga magulang. Bantayan nyo ang mga online group na nilalahukan ng inyong mga anak. Aktibo umano ang 2 menor de edad na namaril sa Tacloban sa online group na 764. Isang grupong nanghihikayat umano sa mga minor na gumawa ng karahasan na kung tawagin ay Nihilistic Violent Extremism o NVE. Nakatutok si Rafi Tina. Ang pamamaril na ito sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong nakaraang buwan.
At ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 15. Posibleng naimpluwensyahan daw na kung tawagin ay nihilistic violent extremism o NVE. Ito ang lumabas sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kahapon. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Global na ang reach ng 764. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may 3 subculture sa ilalim ng NVE, ang True Crime Community, No Lives Matter at 764. Ang PNP, meron ng mga na-rescue na mga kabataan po, 24. So, itong 24 na to ay kumpirmado po na miyembro ng community na True Crime Community. May possibility ba na yung mga member nito member din ng 764 or the other subgroups? Malaki po yung posibilidad. Base sa paw ng investigasyon, aktibo ang 2 minor de edad na suspect sa online group na 764 na may tuturing ng pinakabayolente sa 3 grupo. Sa ngayon, patuloy daw ang investigasyon ng PNP kung miyembro nga sila ng grupong 764. Itinatag noong 2021 ng isang nooy 15 taong gulang na binitilyo sa Amerika. Ang numerong 764 ay bahagi ng kanyang zip code. Bilang bahagi ng nihilistic violent extremism o NVE, hinihikayat ng mga ito ang mga nare-recruit na kabataan na magsagawa ng karahasan dahil hindi na sila naniniwala sa lipunan. Ayon sa CICC, may mga red flags sa mga kabataang nare-recruit sa mga grupong ito. Dati halimbawa ay masigla, gusto na nakakasalamuha ang tao. Ang mga napansin po ng mga eksperto ay nagsisimula ng maging introvert, maging antisocial at masyado ng nakababahala yung pagbabad sa mga gadget. Aminado ang Department of Justice na wala pang sapat na batas sa bansa na nakatuon sa ganitong grupo. Kaya ang krimen tulad ng nangyari sa Tacloban, idadaan daw nila sa Anti-Terrorism Council. Yung terrorism, pag-aaral na natin kung maabing masakop doon itong NVE, no? Lalo na kung magkaroon ng mass casualty event. At dahil nangyari ito online, ayon kay Senador Risa Ontiveros, hindi ito kakayaning tugunan ng iisang sektor ng lipunan. Kailangan pagtulungan ng lahat ng mga stakeholders ito na proteksyonan yung ating mga bata. Na kung inosente lang naman si naglalaro ng game, na huwag silang targetin, kaibiganin, di umano, at illure nitong mga malign NVE actors sa ibang messaging platforms para doon i-groom sila para sa karahasan. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Kapuso Primetime Princess, indeed. Talagang pang-best actress ang atake ni Barbie Fortesta dahil achieve niya ang iba't ibang emosyon na kailangan sa isang magazine shoot. Ang clip na yan may 2.5 million views na agad. Present si Bianco Mali sa Benilde Animation Festival. Doon ipinakita ang talento ng student animators para ma-promote ang animation industry sa Pilipinas. Si Bianca ang magbibigay boses kay Ella Arcangel, ang batang mambabarang sa upcoming animated adaptation ng GMA Pictures sa isang horror fantasy comic series. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Hey, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.